Kasi nga, adik eh. Pagka talagang pag may tinatago, talagang ganyan. Pag may, bakit sa matatakot na dumaan sa isang scientific method kung wala naman talagang itinatago? Ano ba kakatakot, di ba? Kagaya na lang po sa akin, ako nag-imbestiga. Ako'y natatakot doon sa nabulgar na pambansang seguridad o pambansang seguridad na impormasyon na malalagay sa sa alanganin itong bansa natin dahil biruin nyo ba naman nalantad kung ano yung naging activities ng naging presidente ng ating bansa ngayon. Kaya nga dapat yun ang tutukan. Hindi yung ako ang sisiraan. Nagtataka ako, baka bigla ako ang naging akusado. Hindi naman ako. Di ba? Tama ka. Kung meron man dyan na dapat napatunayan na siya ay malinis, dapat yung Pangulo mismo. Na-receive po ng Office of the President noong April 22, no? So, nandyan yan, sabi ko dito, no? Why don't you support the DILG Secretary Benhur Abalos campaign? Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. In weeding out Iskalawags in uniform. Hindi ba't pwersahan ninyong pinag-resign at tinanggal sa police service yung mga police general nang dahil lamang sa chismis o marites na ang mga ito ay involved sa illegal drugs as well as in barangay drug clearing? Yung mga kaawa-awang ordinaryong mamamayan na tinaniman ng droga ay patuloy na nagdurusa sa kulungan dahil wala man lamang pangpiyansa at abogadong magtatanggol sa kanila. And most importantly, the strict implementation of a drug-free workplace policy program. Hindi po ba't may mga isinasagawa talagang tayong mga drug testing sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno upang masiguro natin na drug-free tayo? Shouldn't we prove above all else that the Office of the President is a drug-free workplace and compliant with the Comprehensive Dangerous Drugs Act? For you to prove that you are clean and not addicted to illegal drugs, we formally challenge you to take a hair follicle drug test in public. Kasi nga, adik eh. Pagka talagang pag may tinatago, talagang ganyan. Pag may bakit sa matatakot na dumaan sa isang scientific method kung wala naman talagang itinatago? Ano ba kakatakot, di ba? Kagaya na lang po sa akin, ako nag-imbestiga. Ako'y natatakot doon sa nabulgar na pambansang seguridad o pambansang seguridad na impormasyon na malalagay sa sa alanganin itong bansa natin dahil biruin nyo ba naman nalantad kung ano yung naging activities ng naging presidente ng ating bansa ngayon. Kaya nga dapat yun ang tutukan. Hindi yung ako ang sisiraan. Nagtataka ako, baka bigla ako ang naging akusado. Hindi naman ako. Di ba? Tama ka. Kung meron man dyan na dapat napatunayan na siya ay malinis, dapat yung Pangulo mismo. Ito yung laman pa ng sulat ko, ito. May we remind you, Mr. President, that it is the policy of our government to pursue an intensive and unrelenting campaign against the trafficking and use of dangerous drugs and other similar substances. People like you need medical and psychological attention so that the well-being of our country is not put in any danger. Napanood ko po kahapon, naroon po ako, nag-live po ako. Wala po ako nakitang maling ginawa ni Senator Bato. Pwede nga po niya hindi imbestigahan yun kung sasabihin yung bias siya. Siya lang po ang nag-imbestigang senador. Bakit hindi niyo po questionin yung ibang senador? Bakit ang gusto niyong ilaglag yung nagpakita, nagpatunay na yung dokumento na hawak ni Maharlika ay authentic? Hindi ko po makuha eh. Hindi ko po makuha. Bakit po ninyo ilalaglag yung si Morales, no? Si Morales po na tapat na tao ay binigyan ng pagkakataon ni Bato na magpaliwanag ng magpaliwanag. Hindi po pinigilan si Morales. Kung kayo po ay talagang nakanood, no? Kung talagang kayo ay nakanood. Kung talagang kayo ay nakanood, ha? Baka yung sinasabi nyo kinampihan si Lasso, baka sabi lang yan ng iba eh. Kung talagang kayo ay nakanood, nakita nyo sana na si Morales
pinasagot ni Senator Bato at ano po lumabas sa hearing? Lumabas po na si Morales po ay authentic ang papel, authentic po ang pagkatao, hindi po nagsisinungaling. Oh, sino po ba nagdala ng hearing? Diyos ko, mag-isip po tayo lahat. No? Makinig po kayo. Ano niyo po, kami po Duterte. Ngayon, kung kayo po sasabihin yung Duterte at makikinig na naman po kayo, suportahan natin tong hindi naman po ini-endorse ng Duterte, ay po siya, hindi po kami sasama sa inyo. Diyan na po tayo maghihiwa-hiwalay, mananatili po kami sa mga Duterte. Huwag niyo po kaming aralan ng kung sinong tama, kung sino mali. Hindi po, wala pong ang politika po, no? Ang politika po, susuportahan niyo yung dapat niyo suportahan. No? Ang inendorso ni PRRD, apat pa lang. Gusto niyo kagad ilaglag yung isa? Sa mga inendorse, ilalaglag niyo kagad? Bakit? Kayo susuportahan namin yung naglalaglag sa mga endorsement ni Duterte? In-endorse po yan ni Pangulong Duterte. Wala akong pakialam sa mga personality ngayon. Hindi ko po ako babanat sa kapwa ko vlogger. Ang sinasabi ko sa inyo, in-endorse yan ni Pangulong Duterte. No? Kung ilalaglag nyo yan, dito po kami sa in-endorse ni Pangulong Duterte. Hindi ko po maintindihan kung ano po ang gusto nyong mapalabas ni Bato. Ang linaw po, si Senator Bato napalabas niya po na authentic. Kung totoong nakinig kayo, baka nakikinig lang kayo kung kanino. Si Senator Bato napalabas niya na yung hawak ni Maharlika ay authentic sa pananaw ng lahat ng tao. Ha? Wag po kayo, hayaan nyo lang sila, Amik, hayaan nyo lang sila. Hindi naman makaka-influensya yan. Hayaan nyo lang. Okay lang ako dyan. Kasi inaano nila minimenos nila ngayon yung endorsement ni Pangulong Duterte. Nag-endorse si Pangulong Duterte. No? Nag-endorse, apat pa lang. Gusto nyo ilaglag yung isa dun sa apat. Ano matitira kay Pangulong Duterte? Kaya kailangan po ng suporta ni Pangulong Duterte ngayon. Inuusig sila sa ICC, inuusig po sila kahit saan ngayon, iimbestigahan po sila. Iimbestigahan po sila dito sa anong tawag diyan? Sa Kongreso, no? Bakit po ninyo ilalaglag? No? Sa lahat po nananawagan na ilaglag si Bato. Eh, hindi po tayo magkakasundo pare-pareho niyan. Ang ganda po ng pinakita ni Senator Bato. Maaring hindi po kayo, maaring hindi nyo po nagustuhan. Eh, yun lang pong isa lang ni Senator Bato yan. Senador po siya ng Pilipinas, hindi po siya senador ng mga vlogger. No? Ang politika po ay paramihan ng kakampi. Kaya kailangan po ng mga Duterte ngayon, yung kakampi, no? Lahat po ng endorso ng mga Duterte, yan po ang ating susuportahan. Hindi po yung ayaw namin sa ginawa niyan, laglag na yan. Laglag? Sino papasok? Eh di hindi yung, pag may nilaglag po kayo sa Duterte endorsement, ang papasok po, yung mga hindi in-endorse ni Pangulong Duterte. 5 ano na po yan, no? No? 5, anong tawag yan? Ay, 1 taon na lang po, may eleksyon na. Mayo na po ngayon. 1 taon mula ngayon, no? Eleksyon na. Maglalaglag kayo, apat pa lang yung in-endorse ni Pangulong Duterte. Para saan? Bakit nyo nilalaglag? Simple lang po ang kahulugan yan. Pag naglaglag kayo na in-endorse ni Pangulong Duterte, may papasok na hindi in-endorse. Bakit po may papasok? Dahil si Senator Bato ay lagi pong pasok sa top 12. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Carlos Samson, dapat kay Sir Jonathan Morales gawing DG ng PIDEA yan kasi may prinsipyo, kung sakaling qualified siya, we will support you sir. Pahayag naman ni Rosette Scarpena, kailangan natin ng leader na katulad ni ex-PIDEA agent Jonathan Morales para sa kapayapaan at kaunlaran ng Pilipinas nating mahal. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Byron Burren, yan ang dapat ipaupo sa Senado or sa Kongreso, may paninindigan para sa bayan.
Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.